Sino ba si John Will Chua in real life? Paano ba nagsimula yung pagiging hugotero mo at mga what if mo sa social media? Dati nga ayoko po yung TikTok eh. Takot po ako yung umaapak na stage, takot ako sa tao, takot ako sa camera. Masakit na heartbreak. Siguro nung high school. Meron ako nagustuhan na girl. Pero, akala ko same. Akala ko nare-reciprocate. Ano pala? Friends lang pala kami nun. Pa-fall yung babae, ikaw naman, asador. Paano mag-move on na hindi naging kayo? Isa po kasi sa pinakamahirap na pag-move onan kung wala ka namang pinanghawakan. What if bumalik yung greatest love mo? And this time, ikaw naman yung hindi ready. Sa Bingo Plus, panalo ang pangarap mo pag may kasama. Manalo ka, ate! Ang saya! Sa Bingo Plus, may chance kang manalo anywhere, anytime. Manalo ka, kuya! Sa Bingo Plus, panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tuwa at mga tagumpay. Sa Bingo Plus, may kaibigan kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus, Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming premyo. kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa Bingo Plus. The Patok Podcast is back. Kakatok na sa mas pinatinding kwentuhan kasama ang mga patok na personalidad. Ready na dyan ang mga papa nyo. Papa Marky here. Papa Dudut here in the house. Let's talk what's patok dito lang sa Papatok Season 3 powered by Bingo Plus. Kung kasiyahan ang hanap mo, ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudut and Papa Marky. Papatok, let's talk what's patok. Papatok, sa Papatok, let's talk what's patok. Yeah, sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok, sa Papatok, let's talk what's patok. Hello mga kapatok! Welcome back Papa Marky. Yes, welcome back sa inyong lahat. Welcome back, Papa Dudut. Thank you so much kasi may Season 3 na. Wow! Meron na kami mga panglustay! Charing lang. Nagpapasalamat tayo sa Bingo Plus sa pagtitiwala na pinagkaloob sa atin. At syempre sa Season 3, marami tayong mga inihandang mga pakulo para sa inyong lahat. Ako, sinasabi ko sa inyo, siksik, liglig at umaapaw. Aral at mga kwento na hatid po namin sa inyo. Alam mo, ang dami nating mga overseas Filipino workers abroad. Talagang naka-tune in sa atin. Pinapanood tayo sa Spotify. At yung ating mga Pinoy na mga viewers dito. Sabi nila, kailan ba ang Season 3 ninyo? Eto na po yung Season 3 para sa inyo. Kaya naman, ito na. Sa mahabang paghihintay, worth it. Kasi too much over to the max ang bigay po namin sa inyo. Kaya naman masayang kwentuhan, kulitan at tawanan. G tayo dyan. Kami po mga papa nyo dito sa Papatok, the first ever podcast powered by Bingo Plus. Kaya naman po, stream na kami sa Spotify. At syempre, don't forget, i-follow po kami sa aming social media accounts. Familiar ba kayo sa mga linyang bakit ka umasa? Moving on kahit na hindi kayo. Pinagtagpo pero hindi naman tinadhana. Grabe Papa Dudut, masyadong marubdob ang tawag doon. Oo, para sa mga hugotero Yan, yan. nako. Na malakas ang pagpapatama sa mga Yan. special summon nila. Yung parang nasasaktan ka, masasaktan pa. Parang ganyan. Pero may advice na kasama naman, Papa Marky. Nako, talagang nagna-number 1 siya sa Oo. podcast. Parang kalaban mo to. Oo nga eh. Wag natin kayong i-welcome to. Eto na, kapatok, reveal. Top Notcher sa Spotify Podcast. Mga hugotero, tagapagpayo, content creator, John Will Chua aka Will Talks in the house, dito sa Papatok. Kaya naman nandito na siya. Please welcome John Will Chua. Will Talks! Woohoo! Welcome!
Thank you po, Papa Dudut, Papa Marky. Alam mo yung pangalan niya pang big time. Oo nga. John, Will. Tsaka yung, di Chua. ba yung host, Will? Si Will. Si Kuya Will. Uy, pero Kaya parang- dalas na sinasabi yun, bigyan ng jacket, pero hindi po ako yun na please lang, wag ngayon. Ayan, alam mo, kilala si Will Talk dahil sa mga hugot lines niya. Pero ang tanong dito, ilan bang mga hugot lines ang dala mo ngayon? Este, sino ba si John Will Chua in real life? Yan. John Will Chua, ano lang, very, paano ba? Very ano lang, kung anong maisip, very raw, very unfiltered. Kaya yun din ang nilagay ko sa branding ko din sa Will Talks eh. Very natural lang, raw, unfiltered, walang script. Kung ano lang, go with the flow. Kung anong lumabas. Yes. Kung anong maihugot. Yes. Pero John Will Chua, ano, half Chinese, ganun? Yung nga po alam eh. Hindi mo alam? Baka po may konti. Oo. Pero ano mo si Papa Talk? Kasi di ba ikaw si John Will Talk? Papa Talk. Akala ko kamag-anak talaga yung sasabihin. Wala, nag-research about sa akin. Si Direk ito tumatawa eh. Oh, pero going back sa question. Yes po. Sino ba? Para we have the idea. Sino ba talaga si Will Talks? Habang lumalaki ka sa Nueva Ecija. Teka, pag po ganyan kasi hindi ko alam isasagot ko ano po ba gusto niyo na lang malaman? Oh. Yun na lang po. Kumusta si Will growing up? Yan. Kasi po ano eh. Nahiyak na. Hindi, ano po. Paano ba? Okay naman, happy. Happy si Will. Si William. William kasi tawag ko sa sarili ko eh. And my friends also call me William. Happy naman si William growing up. Loved by her mom and dad. Tapos, paano ba? I grew up with many friends but also natutunan ko rin na, kaya ka rin pala mag solo moments. Ganun. Yun po. Ilan kayo magkakapatid? Kumusta kayong magkakapatid? 7 po kami kay dad, pero solo ako kay mom. So, growing up with marami kayong magkakapatid, kumusta ang relationship mo sa mga kapatid mo? Ay, very, very close po. Lalo na sa mga kuyas ko. Kasi mula din nung nawala po si dad, nung nung nag-pass away siya 2019. Ayun, parang yung mga kuya ko po yung nag-step up bilang maging father figure din sa amin magkakapatid po. Kasi sabi niya kanina, happy naman ako with mom and dad. So kumbaga, Chua. Kumbaga, I'm expecting Chinese, medyo well-afford yung family, can provide for the family. Kaya pagdating sa mga bagay, kahit wala yung dad, mayroong mga resources. Kumbaga well taken care of naman po kami ng dad din namin. Kaya, Okay. Hindi siya nakatapak sa laylayan. Correct. Hindi natin siya katulad na tayo mga patay gutom. Ganyan. naman yun. Growing up, ano yung mga nilalaro mo noon, yung mga pinapanood mo sa TV? Childhood ko po kasi TV talaga yun, Nickelodeon, mga ganun eh. Shows ng iCarly, Victorious, mga ganun. Tapos pag naman naglalaro, more on games na siguro sa PlayStation, mga ganyan. Mayaman Alam mo, talaga. trivia, Oh. pinanganak siya January 1, Opo, kaya po 2000. Hala! End of the world yun! Hindi naman end of the world. Di ba? Beginning naman sa kanya. Hindi, kasi di ba parang na-issue doon dati yung 2000 para mag-end of the world? Millennial bug. Ang alam ko lang po end of the world yung 2012 eh. Hindi ko Nabago na ba? Oo. Nabago na ba? Totoo ba yun? Anyway, So, kumusta kasi naman? yun eh. Oh. May something special ba with being born sa January 1, 2000? Something special. Siguro, hindi ko alam kung special kasi, pero may ano po kasi ako, may eczema. So kung nakikita nyo man sa camera, ayan, meron kasi akong atopic dermatitis. So I'm not shy din naman sabihin yun para din awareness sa mga tulad kong meron. Pero ayun, Ano, mahilig kang umiksena? eczema, Eczema. Papa Marky, hindi eksena. Eksena. Pero oo din. Oo din naman. Pero paano mo siya na-manage nung bata ka pa? Ay, mahirap. Mahirap po. Kasi, syempre pag bata, kung ano makita ng bata, sasabihin din ng kapwa mo, ano yan, ganito, ano ba yan, bulutong ba yan, ganun, parang, ganun sila. Pero, ano kasi sakit ko bawal masyado mainit, Stress. bawal sa stress, bawal masyado malamig. Ayun, Bawal kaya, magmahal. pwede naman. Pwede. Bawal lang Nililinaw ko ma-stress lang. sa pagmamahal. And speaking of pagmamahal, nakilala kasi si Will sa mga hugot niya, no? So, may relationship ba yung kinuha mong kurso sa pagiging magaling mong mag-advise over TikTok? Hindi ko nga po masabi na magaling ako mag-advise kasi. Ano parang- pong unang course mo?
Communication arts. Ayun, Ah. may kinalaman. Tayo pala, magkakakwanta. Oo, mass Communication Mascom. arts po. Dahil nung bata ka pa, pangarap mo maging newscaster ba yan? O mahina ka sa math? O gusto mo maging Mahina po. artista? Mahina po ako sa math. Oo. Oo. Sakto lang po yung maging newscaster. Hindi ko po gusto maging artista. So, malapit din in a way, no? Kasi communication, di ba? Communicating. Yes. So, paano ba nagsimula yung pagiging hugotero mo at mga what if mo sa social media? Kasi nung senior high school po ako, or nung high school, nagsusulat po ako uso kasi nun yung spoken word. So spoken word artist kung tawagin ko, artist man nga. Pero ayun, so nagpe-perform ako sa open mics and and yun yung isa kong naging unang content sa TikTok. Dati po may nag-viral din ako na piece nung high school ako, pero I think it was taken down na rin ngayon. Pero hindi ako yung nakapag-post kasi nun. Yung title niya is yung feeling na kayo pero parang hindi. So, yun yung naging una kong content po sa TikTok. Then hanggang sa live streams kasi yun po yung talagang nagiging halos daily ko. Nagla-live ako sa TikTok. And then ayun, sabi nila, "Kuya, try mo mag-podcast, try mo mag-ganito." Then so on and so forth na. So, tuloy-tuloy na. Oo, Yes po. masasabi mo na magaling kang mag-communicate or communicator ka ba? Magaling po ako sigurong makinig. Marunong po akong makinig. Ayun. Doon magsisimula yun, di ba? Dapat marunong kang makinig. At saka mas importante yun. Kasi when you talk, ikaw lang kung ano na nalalaman mo. Pero when you listen, parang you're gathering or harvesting something To share. Oo. Tsaka to share, di ba? Opo. Ayun. So, sinong nagsabi sa'yo na, uy, try mo mag-TikTok, Will? Dati nga ayoko po yung TikTok eh. Kasi kasi di ba po uso ng pandemic yung mga sayaw-sayaw lang. Yung mga Siyempre, nagtutwork, nagkakaldag-kaldag. yung mga uso nun, yung mga renegade, mga ganun yung uso ng pandemic eh. Pero sabi ko, ayoko mag-TikTok. So, pero parang influence na rin siguro social media, mga nakikita lang. Sige, try ko na nga rin hanggang sa, syempre, parang love ko din naman talagang nagko-content kasi parang cloud chaser nga as ayun, hanggang sa nag-grow na. Anong nauna as TikTok content creator or podcast? TikTok content creator po. Okay. Yun po nauna. Tapos nag-shift na lang po to Spotify nitong Valentine's ng 2022. Yun. Pero may mga nakapagbulong sa amin na nung bata ka pa daw, parang mahiyain ka daw. Totoo ba yun? So, Sino naman po paano ka? nagbulong naman sa inyo ng Papa Dugo? Alam mo naman dito sa Papatok, madami tayong mga chismosa, no? Pero, Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? kanina binulong niya. Parang shy type ka daw, no? Pero, paano ka na-convince naman from being shy type to, nasa Pero social sino media muli ka na? Hindi pa rin ako makaget over sa pagbulong na yun. Pero opo, totoo. Takot po ako yung umaapak na stage, takot ako sa tao, takot ako sa camera. Pero ma'am, isa yung nanay ko naging taga-push sa akin na kahit minsan parang nakakatawa na lang ako sa stage tingnan. Go lang, experience mo 'yan hanggang sa na-build ko na okay lang magkamali, okay lang may masabi. As long as alam mo nagkamali ka, as long as matututo ka, go ka. Pero mahirap yung na yun yung face ng life niya na yun. Getting out of the box. Pero yung mom mo talaga nag-push sa'yo. Si mami po talaga. Okay. Yung galing mo sa pagbibigay ng mga love advice over TikTok, I'm sure mayroon niyang mas malalim na pinanggalingan. O kasi So, pag may hugot-hugot ka sa buhay, Oo. nasaktan ka ba? Oo. Iniwan ka ba? Kabit ka ba? Manloloko ka ba? Yung Papa ganyan. Marky, parang ikaw may hugot sa atin. Nagbabasa lang ako. Ganun. nakalagay dyan eh. Nakalagay ko pala dito. Ito pala. Kumbaga, saan ang gagaling? Oo, meron ka bang pinakamasakit na heartbreak na pwede Yan. natin pag-usapan? Pinakamasakit na heartbreak. Siguro nung high school. Meron ako nagustuhan na girl. Tapos, parang all throughout na pag-uusap namin, aminado naman ako sa kanya na gusto ko siya. Tapos, honest naman ako, sinabi ko sa kanya na I like her. Pero, akala ko same. Akala ko nare-reciprocate. Kasi, parang, di ba, exchanging I love yous. Tapos meron ding mga tawagan pa. Pero, friends lang pala kami nun. So, super tagal ko nakaget over doon kasi parang kapit na kapit ako na, may patutunguhan to. Kasi iba yung feeling na iba yung feeling na siya talaga yung gusto mo nung oras na yon na kahit anong sabihin ng mga kaibigan mo sa'yo na marami pa dyang iba, hindi, walang iba. Siya yung gusto ko. Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Siguro, magka-vibes kami. Plus,
paano ba? Easy to get along with. Tapos, syempre maganda. And also, parang, siguro, normal kasi sa taon, lalo mo nagugustuhan pag challenging. And isa dun yung parang, kinukuha ko kasi attention niya nun. Tapos parang, ang dami ring nagkakagusto sa kanya. And ganun. Dan kailan mo na-realize na parang friend zone pala ako? Ay, sinabi niya, Papa Dudut. Oh. Sabi niya sa parang nung in the middle na, parang naguguluhan na kasi ako bakit. Parang parang off, but parang parang medyo lumalayo. Tapos ayun pala, friends, akala ko kasi parang alam mo na eh. Akala ko gets mo na. Na, kasi ako, parang sa friends ko, sweet talaga ako. Parang, syempre, friends ko sila. Pero akala ko, this thing between us is different. Pero yung pala, ganun lang din. Although, akala ko, may deeper meaning na yung I love yous and Okay. everything. Talagang aasa ka nun kasi may mga I love you na, Papa Oo, Marky. na misinterpret, na misunderstood, Mhm. at pa-fall yung babae, ikaw naman, asador. Ayoko naman sabihin na pa-fall siya kasi baka mamaya. Hindi, may I love you na kasi, Oo. di ba? Oo. Or hindi mo lang talaga naintindihan. Alam mo, may naalala kong ganyan, may kilala kong ganyan, na late niya na-realize na friend zone pala yun. Naibigay na niya yung 1 hektarya ng lupain niya. Ay, maganda yung ganoon. Grabe namang Ay, ikaw ba, Will, ano bang naibigay mo? Oo, yun. Baka kasi wala kang binibigay. wala pa naman. Siguro ano lang, more on libre. Kasi estudyante pa lang ako nun. Sabagay. Pinagagawa ng Ako, assignment. Marky. Ganyan. Oo. Di rin kami nun. Di kami di ba, sa senior high school, hindi kami ano tawag dito? Strand. Magkaiba kami na strand. So, ayun. Ang tanong, nahalikan mo ba naman? Oo, at least nakabawi man lang. Hindi. Naku, wala, lugi. Hindi. Lugi. So, hindi mo siya talaga makalimutan. Oo. If ever, magkita kayo ngayon, kaya mo siyang kausapin? kaya. I mean, walang grudge na, bakit ganun ginawa May mo? asawa na ba Walang siya? sumbat? Wala po akong balita. Wala naman. Kasi, funny thing nga, siguro, sa kanya kasi ako matagal na nag-move on. Masabi ko, siguro mga inabot ng 1 year. Kasi, di ako makaget over nga na friends. Tapos, sabi ko, sa Baguio po kasi ako nag-college. So, after senior high school, punta ako Baguio, din malaman ko, same school. Ay. Baguio ka rin. Okay. Tapos, syempre, nung orientation, wala naman kilala, walang kasama. Syempre, guess sino kasama natin? Siya ulit, edi aasa na naman tayo. So, parang ganun yung ano namin eh. So, parang pinaka nasabi ko na lang na tumigil na yung communication namin nung talagang parang walang itigil na natin to, walang goodbye, walang tama na, talagang bigla na lang. Yun. Oh, alam mo, may kilala ko mga ganyan, na mga Ang dami mo naman kakilala, Papa Dudut. Kasi alam mo naman, sa radio, ang dami kong Di pa nga po ako binabasa ng mga makaget love over doon sa advice, bumulong kay Papa Dudut. Oo, may imaginary friend ko yun eh. Pero alam mo yung mga ganyan, nalimutan ko na rin sasabihin. Hindi ka ba nang hinayang doon sa mga effort and time na ibinigay mo sa kanya? Kasi may kilala kong ganyan na sobrang siningil niya. Ay, tika, tanong, iba pa ba ito doon sa isang mukha kilala? Oo, iba pa to. Mamaya sasabihin ko kung sino yun. Pero ito, mismong kung magkano siningil niya, ikaw ba may ganun ka bang feeling nun? Never ako nang hinayang. Kasi I treat everything as a lesson. Kasi kung di ko po nadaanan yun, kung nag-iba akong way, wala ako dito ngayon. Ay, ganda ng tama. sagot nito. May pinaguhugutan. Oo, ganyan din yung mga sagot natin, di ba? Pag tinatanong tayo ng mga ganyan. I'm not Papa Hindi kasi- Dudut today if hindi dahil sa mga na-experience ko before. Oo. Kasi kung sino ka, based from the experience talaga. Oo. Yung mga stages of life. Yeah. Oo. Pero marami pang mga heartbreaks na na-experience din si Will. Yun na lang siguro talaga, nagpatalino sa kanya sa love life. Yun lang talaga yung hindi niya makakalimutan. Oo. It takes a year bago siya makapag-move on. So, would you say na na-trauma ka? Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro, anywhere sa bingo, plus, 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 plus. At ano ba definition mo ng trauma, Papa Dudut? Yung 1 year bago ka nakipag-relasyon, yun na yun. Would you say on that category or hindi lang? Hindi Gusto mo naman. lang ipahinga? Parang
Ipahinga in what way? Ipahinga yung puso mo, yun, para maka-recover ka, mag-heal. Parang ginawa ko lahat kasi para maka-move on doon. Talaga nagbabad ako ng TV shows, tapos nagbabad ako ng movies. Tapos kasi 'di ba po yung iba, pag gusto maka-move on, alam ko Papa Dudut, marami rin tatanong po sa inyo nito na paano po ba mag-move on? Ako kasi ang way ko para mag-move on, yung iba ayaw na tinitingnan, ayaw na nilang ini-stalk, wag na daw i-stalk, wag na tingnan yung mga pictures sila, wag tingnan yung conversation. Ako talaga binalikan ko lahat. Sinawa ko yung sarili ko hanggang sa maumay na ako sa kanya. Tapos ayun, pero di ko naman siguro siya matitreat as trauma kasi kung trauma baka di ko siya kayang harapin. Pero ngayon kayang-kaya ko naman. At saka para sa akin, parang you're too young. Parang ganun kailangan mong pagdaanan yung mga bagay High na school yun. diba? Oo, di ba? Enjoy mo na lang. Pero after the high school experience, nagkaroon ka ulit ng recent na breakup. High school experience. Opo. Oo. Kumusta naman how do you manage naman yung breakup na yon? Having this experience, nakatulong ba yung heartbreak mo na una mong naranasan para mas mapaganda mong i-handle yung mga susunod na relationship? Siguro hindi ko masasabi na nakatulong siya, pero siguro dahil kasi iba-ibang setting eh. Parang yun po ako yung umasa. Then dito parang more on miscommunication naman. Bakit kami nag-break? Tapos marami din naman pong parang yung mga nakaka-fling, mga nakakausap, and iba-ibang setting sila eh. So parang ang daming love. Paano ba matama? Love. Nangungulekta ka lang ng babae. Hindi naman din Parang nagmamature. Nasaktan din eh. O parang ayun. Nagmamature ka na. Yes, Pero yes. usually, sinong reason ng breakup? Ikaw ba? More of you? O sila? Yung heartbreaks, ako lagi umaasa po kasi. Ako yung nag-ghost, ako yung umaasa, ako na-friend zone. Tapos pag breakups, siguro, di ko masabi kung ako ba or mutual ba. Pero kasi I always, like ko sinasabi sa sarili ko na, kasi ako, mahilig ako mag-sorry. Sorry guy ako yun na, sorry baka ganito yung nagawa ko. Sorry baka ganito. So, hindi ko alam kung kasalanan ba talaga yung nagawa ko, na dapat ko bang ika-sorry para magkaayos na lang. Yun. So more on, yeah. Alam mo yung writer namin, fan na fan mo, no? Ay, ganun May po. tinatanong siya, Po, paano ba mag-move on nang hindi naman naging kayo? alam ko nasa episode ko to sa Spotify. Sabi ko, siguro paano mag-move on na hindi naging kayo? Isa po kasi sa pinakamahirap na pag-move onan kung wala ka namang pinanghawakan. Diba? Isa po sa pinakamahirap pag-move onan kung hindi mo naman alam kung ano kayo eh. Alam mo yung hindi pa nga kayo nagsistart. Kailangan mo na agad lampasan kung ano man yung meron kayo. Siguro kung in sense na paano, you have to accept. Tanggapin mo talaga na in hard truth na yung taong gusto mo, hindi ka gusto. Hindi magiging kayo. Kailangan lang niyang dumaan sa life mo. Yun. Mga hindi tinadhana yan, Papa Marky. Mga naging team song. Mga, di ba? Yung mga hindi naman tayo tinadhana, Yes. ganyan. Sige, nakailang girlfriend na hindi naging okay yung relationship. Pero, syempre, mayroon namang mga special doon. Kumusta ang puso mo ngayon, Will? Happy. Uy, ang ganda nun! Sagot! Gusto mo yung gulat mo, sabay tayo. Whoa! Kasi di ba parang, ang sakit. Umasa ako, Yeah. iniwan ako, ginose ako. Pero at the end of the day, walang hesitation yung sabi niya, happy. Oo. Happy. Di ba? Okay, paano ba kayo makakahanap ng ganyang happiness? Paano kayo nagkakilala naman? Nagkakilala po kami sa choir. Akala ko sa kwarto. Kwarto. Di ko yung namadudot. Choir pala, choir. Okay. Choir Papa Dudut. Okay. Sa choir sa SLU. So pareho po kaming member. And then pandemic po nun. So parang kilala na namin yung isa't isa way before pandemic. But nung nag-hit yung pandemic, parang doon kami na-develop. Parang niloloko-loko din kasi kami nung other members. And syempre kapag nasa org ka, mas madalas kayo magkakasama even though online lang yun. Paano ba manligaw ang isang will talk? Hindi po ako marunong manligaw. Oo. Ayun. So nakatulong ba yung pagtitis ng mga friends mo? Para ma-boost yung moral mo to... Nakatulong. Kasi parang, syempre, may mga tao talagang nadadala sa mga ganyan. Uy, bagay kayo. Yung ganyan, ganyan. pagdaman, So parang, Siniship. masusulsulan ka na. Tapos, Oo. masasabi ko talaga, papadudot na. dumating din sa point na, oy, classmate, mamaya pag dumaan, toksihin nyo kami, ha? May Ay, mga ganun. wala. Hindi po ako ganun. Ah, okay. So, Parang- Pops, if ever hindi ka
I'm not sure kung if it's the right term to use traditional. Yung mga ligaw-ligaw. Sabi mo, hindi ka duman sa stage ng ligawan. Yes. Anong effort ang ginagawa mo? Clearly kasi sinasabi ko na gusto ko agad. Natuto ka na nga. Natuto ko dun sa Una. sa mga una. Kaya feeling ko talaga nag-mature and na kasi pagka ako naulit na naman to, na friendzone na naman ako. So ang ginagawa ko, kailangan siyempre, lalandi-landi ka rin naman ng konti. Huwag ka agad aamin. Kasi di naman pwede pag gusto mo, aminin mo agad na gusto mo siya. Baka mag-freak out naman yun. Baka ma-pressure naman. So, siyempre, medyo, flirt ka muna ng konti. Pagka-flirt, ang ginagawa, dapat siya yung unang ma-fall sa'yo. Wag dapat ikaw agad yung deeper na hulog na hulog. Masasabi mo ba sa generation mo ngayon na hindi na usong ligawan? Hindi ko rin po masabi kasi may kilala din naman po ako talaga na pinagpapaalam pa sa magulang, yung may friends din naman ako na ganun, na talagang dumadaan talaga sa ligaw process na nagtatanong na pwede ba manligaw. Pero sa tingin mo, ano ang mas dapat na masunod? Yung traditional na sinasabi ni Papa Marky na may pupunta sa bahay, kakanta, etc. Magsisibak ng kahoy. Magsisibak ng kahoy. Mag-iigib. Or let's The go with, usual. nag-PM ako sa'yo, tayo na. Siguro para sa akin, kung saan ka happy. Hindi nagmamatter ko ano uso ngayon, ano norm, anong standard ngayon. Kung ano tingin mong will work best Ganun ang for you. Kung saan ka happy. Kasi kung ang setting ngayon is traditional manliligaw pero ikaw di mo talaga kaya yun. Like me. For example, lahat po tayo dito, kaya natin ng pupunta sa bahay, liligaw mo ganito, kakantahan mo. Pero paano kung hindi mo kaya? Hindi ka komportable dun. Pero alam ko sa sarili kong, alam ko ibibigay ko sa'yo. At alam kong kaya kitang pasagutin. Yung ganun na... Grabe yung confidence, ha? Pero, mabalik ko lang, kasi ang sagot niya, kung saan ka happy. Subjective kasi yun eh. Opo, yun. Yeah. Para sa atin guys, na paano mo po siya mapapasaya? May Kasi- mga taong sumasaya sa pera. Oo. Di ba? Katulad ko, mukha akong pera. Ang granding magregalo. Oo, eh, ganun. Kaya sasagutin. May mga taong pwede na sa mga love letter. Kasi Kaya subjective, no? Kasi Oo. mahirap, kasi dalawa yon in a relationship. Kung ikaw yung lalaki, usually ikaw yung manliligaw. Yeah. You should know kung ano yung bagay na magpapasaya dun sa other one. Ano yung love language niya. Yeah. Kaninong dapat responsibility yon para mag-meet halfway? Para ganun. Kasi you need to identify ano yung happiness ng bawat isa. Yeah. Baka happy ka na hindi naman siya happy. 'Di ba? Baka yung understanding mo ng happiness niya, Yeah. Mali pala. 'di ba? Mga ganun eh. Ginawa kong komplikado, sorry. Yeah. Hindi, kailangan mo lang maging observant, di ba? Opo, totoo. Ganun din naman ako sa current girlfriend ko. Inalam ko kasi kung saan siya happy. Kung ano yung nagpapasaya sa kanya. So, paano mo siya napasagot? Ayaw niya kasi LDR. Pero may chance kasi na mag-Amerika siya. Ayaw niya na LDR kasi sabi niya, baka ayoko ng LDR kasi syempre, tatatakot ako, iiwanan lang kita dito. Hindi ko kaya yon. Sabi ko, nasan ba tayo ngayon? Di ba online? Di ba gusto mo ako? Di ba gusto kita? Ano pagkakaiba nitong ginagawa natin? Tsaka, paano mo malalamang ayaw mo na wala ka pa naman sa Amerika? Tapos sabi niya, ikaw makulit ka talaga, no? Then, yan. Oh, makes sense 'yun. Di ba? Di ba? Okay lang kayo kakasal. Bata pa, papalugot. So nagpunta siya sa Amerika? Di pa po. Hindi pa. naman. Pero kumbaga ine-explore niya lang yung possibility kasi paano hindi. kapag nangyari Ano po to? talaga. Pupunta po talaga siya kasi nandun yung mom niya. Okay, since ito naman ang ginagawa mo sa TikTok sa mga followers mo, you're asking what if. Bibigyan ka namin ng isang chance to ask. Ano yung what if na yon? Will. What if? Siguro, what if bumalik yung greatest love mo? And this time, ikaw naman yung hindi ready. Yun ang reaksyon namin. Hinahanapan mo kami ng reaksyon, ha? Nag-iisip din kami. Oo. What if bumalik ang greatest love mo, hindi naman ikaw ang ready? Oo. Nakaganto lang ako sa kanya. Ha? Kawawa me. Okay. Ay, hindi sasagutin natin yun. Ikaw muna. Okay. Kasi mayroong mga right love, wrong timing. Yun yung magiging problema. Kasi pag ipinush mo yung mga bagay na yon, magkakaproblema ka lang later on. Yeah. At yun yung mga, kumbaga yun yung
pattern ko in life. Mm. Wag mo nang subukan. Nakamamatay. Mabibigo, parang ganun. Mabibigo Huwag kang ka. tumawid, nakamamatay. Kumbaga, kung pwede mo na ngayon maiwasan, Yeah. hindi ko iti-take risk. Until such time, I'm ready. Yep. Mas maganda kasi yung right people, right time. Yep. I second the motion. Mag-isip ka din. Hindi, ina nga yung reaction ko kanina, di ba? So, wag mo nang guluhin ang daloy ng Yeah. trapiko. Lalong magta-traffic. Mahuhuli ka ng NCAP. Nag-worry ako doon sa NCAP. Inalam ko talaga. Okay. Oh, nabitin kayo, no? Itutuloy po natin ang kwento ni Will Talks. Abangan po yan sa pagbabalik ng Papa Talk Season 3 powered by Bingo Plus! Panalo sa Bingo Plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa Bingo Plus, plus, plus. Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines, ang Bingo Plus. Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus. Subukan ang inyong swerte dito sa Bingo Plus app. Dahil sa ₱1 lang, maaari ka na maglaro ng iba't ibang games. At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kayong matatanggap na free registration at Facebook bonus, plus meron pang payday rebate up to ₱1,000. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na drop ball and other games na masayang laruin. May chance ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times and up to ₱4,317 bonus for new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo up to ₱300 million. Kaya download na the Bingo Plus app now on the Apple App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Packer license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime and anywhere. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by DigiPlus, one of the 38 companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Kung kasiyahan ang hanap mo, ay sakto naman kami nandito.